Punta tayo dito sa likod. Madilim na. Pinatay ko yung breaker ng ating dito yung natin ilaw. Yan. Lumiwanag. Oo. Andito pala si Puroy. Oo. Ayan si Puroy. Hinatid yung welding machine. Natid niya. Ayan. Okay na. Masara na. Eto. Bigyan muna natin ng time itong si Bumblebee. Grabe kasi itong gulong dito. Grabe ang kalampag pag nalulubak. Ang diferensya nito, yung kanyang tapalodo, tumatama dun sa tubo at kulang sa tornilyo ba, maluwag. Kaya ito, binaklas ko na pati gulong para mas magandang magtrabaho. Lalagyan ko siya ng panibagong butas para maging apat ang tornilyo, dalawang magkabilang dulo para walang palag pagka nalubak. Tapos ito, tatanggalin ko yung tapalodo at babawasan ko ng kaunti yung pinakalaylayan niya kung saan tumataba yung tubo tsaka itong tapalodo. Kailangan kasi talaga mabawasan para hindi siya umpugan ba yung tubo tsaka itong tapalodo. Ayan, babaklasin ko na lang to at aking i-bench vice itong tapalodo para matabasan na. Itong tricycle na to, napakalaking serbisyo sa amin na ito. Pagpupunta ka ng bayan, hindi mahirap mag-park kasi crowded na sa bayan. Grabe ang mga sasakyan doon sa bayan. Ang hirap maghanap ng parking pagka 4 wheels ang dala mo. Tapos yung unang pinakamaganda pag may tricycle ka, napakatipid sa gasolina. Yun ang unang pakinabang talaga ng tricycle. Kaya halos lahat ng kabayan dito, mabibilang mo lang ata sa 5 daliri mo yung walang tricycle. Lahat dito tricycle. Ito yung number 1 na mode of transportation dito sa aming lugar, tricycle. Tatabasan ko to kasi pagka nalubak, tumatamang ganyan, no? Ayan, buwasan ko lang ng kaunti. Ang ingay pagka tumama sa lubak. Yung bakal sa bakal. Lagyan natin langis. Okay, tatabasan na natin to. Kunin ko lang yung ating pangkat, yung cutting grinder ba na merong cutting disc. Wait lang. Napakilaking tulong tong bench vice na to. Na-observe nyo din ba na o napansin nyo rin ba na kada probinsya, kada lugar ay iba-ibang design ng tricycle? Halimbawa, yung Cabanatuan, yung mga tricycle dyan sa Cabanatuan, grabe ang tataas, parang ang kalesa. Tapos dito naman sa Pampanga, yung pinaka sidecar, ang baba naman. Pagka umupo ka sa loob, hindi ka makasandal ng diretso. Talagang yuyuko ka sa sobrang baba at makitid. Tapos sa Bulacan naman, yun ang maganda, tamang-tama sa Bulacan. Yung pinakabubong naman niya, leather din. Medyo bulky siya at mataas yung bubong. Yun tamang-tama naman yung taas ng flooring. Hindi tulad na sa Cabanatuan na parang kalesa. Yung sa Bulacan, yan ang maganda. Malaki ang mga sidecar. Yung mga sidecar ng motor may presyo din, no? Ito ata yung dito sa Pampanga, yung tinatawag na Volvo pure stainless, nasa 25 to 30,000 ata ang paggawa. Ganun kamahal ang sidecar ng tricycle.
Lobat pa ata itong aking grinder. Testing natin isa pa. Tumatay siya. Wala talaga. Nabitin pa, lobat. Charge muna natin. Pero mukhang magmamano-mano na lang ako nito. Konti na lang naman. Gamitan ko na lang ng lagaring bakal. Sandali na lang to. Lobat tayo. Ay nako, maglagari na lang tayo. Ito, pagka ganitong lagaring bakal, i-consume natin yung yung talagang buong talim ng lagaring bakal. Pag naglagari tayo, pull backward ng malayo-layo o sagad, then push forward naman ng sagad din para yung buong ipin ng talim ng lagari ay kumakayo dun sa ating pinuputol. Mahirap kasi kung lalagari tayo, yung movement ng backward and forward mo katiting lang, yung nalalagari ng ating talim ay ang nauubos ay maiksi lang. Okay, ito kabit na natin. Sana naman mawala na yung kalampag niya tulad kanina. Kunwari din yung kinalampag natin madukduk lang ng kamay, bakal sa bakal na tumutunog. Sana mawala. Ayan, tutornilyo natin at higpitan na. Mamaya pala itutuloy ko yung naudlot na trabaho ko kahapon dun sa ating solar power, yung kanyang watt meter. Inabot tayo ng dilim at di ko na itap yung pinaka sensor ng watt meter papunta dun sa circuit breaker. Ituturo ko sa inyo kung paano magandang kabit, saan kinakabit, para malaman natin kung magkano kinukonsume natin kuryente sa bahay. Naghahanap ako ng tornilyo at kukulangin nga pala ako sa tornilyo dito. Gawa ng nagdagdag ako ng 2 butas, kulang ako ng 2 tornilyo. Buti na lang mahilig ako tago-tago ng mga tornilyong napupulot ko, tsaka yung mga sobrang tornilyo na hindi nagagamit sa isang bagay na mga appliances, mga ganyan, yung mga makina tulad ng mga water pump, may mga naiiwan na tornilyo yan na hindi na ginagamit. So yun natatabi ko. Ayan edi napapakinabangan yung mga bagay na tinatabi natin. Tinatabi ko. Ayan, kung wala ako nun, pupunta pa ako ng bayan para bumili lang ng tornilyo para dito. So yun ang laking tulong ng maimis o ano ba tawag doon, masinap sa pulot-pulot. So napapakinabangan talaga. Yun ang maganda. At eto pa ang pinakamaganda, itong tools na ginagamit ko. Salamat kay Mr. and Mrs. Salire. Yan, ako, napakaswerte ko talaga na meron akong ganitong gamit. Napakagaan ng trabaho kasi kung ordinary wrench lang to, naku, mabagal-bagal. Salamat sa tools. Yan, ratchet po ito at ang brand niya is Craftsman. Talagang sikat na brand, Craftsman, from US talaga siya. Salamat po, salamat. Yun, dati pag ginaganito to, parang tumatama ang bakal sa bakal Ngayon, okay na. Ating higpit pa sa tatang isa. Tapos yung gis. Dati yung gis. Kahit ba ulo? 14 tapos gis ang ulo. Ayos. Ayan, wala nang kalampag pa ngayon. Kahit malubak na kami. Hindi na siya ganun. Ayos. Ang gulong. Tingnan natin ang gulong. Okay. May rotation din ba ito? Kung babalik rin ko siya at pag ganito. Baliktaran pala ito. Wala naman siyang
rotation na tinuturo. Okay, kasi wala naman siya. Ayan. Yes. Inata. Yung vlog ko kahapon na ang title ay Pelty. Parang meron akong narinig na salita na sumingit habang nag-i-edit ako. Bakit ka ako parang merong bumulong. Nakatalikod ako na receive ng mic ko. Malaking boses na hindi maintindihan yung sinabi. Ang oras niya ay 27 minutes and 50 seconds. Andun lang siya eh. Pagka namarinig yun parang kinilabutan eh. Pero normal lang sa akin. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganon-ganon na na naririnig-rinig. Ayan. Yun. Wala nang bakal sa bakal. Tunog na lang ng goma to. Okay, good. Ban natin ang jack. Ay, nagtigas. Ay. Bigyan natin ng pintura. Ay, pintura. Langis nga itong ating jack. Ang tawag dito sa jack na to, mechanical. Ito, pang kotse lang siya. Kumbaga, ito yung iniikot natin na merong mahabang thread. Kaya mechanical. Hindi siya mabigat na bubuhatin. Kumbaga, pang kotse lang talaga itong ganitong jack. Mechanical. Yan. Okay. Tapos na. Itong tapalado na to, hindi na sumasay dito sa may guide sa kanyang tubo. Ito rin, ganun din. Tapos dinalawa ko ng tornilyo. So ngayon, wala na siyang tunog bakal. Ito, rilos ko lang yun. Dati kasi ganyan ang tunog niya. Pagka pinukpok, ganyan, ganyan ang tunog niya. Ngayon, wala na. Kasi kaya ganun ang tunog, itong bakal na dito, tumatama dito sa kanyang tubo. So ayan, okay na. Kahit malubak hindi na ganun kakalampag. Ate, malubak lang ng konti, minsan batong malit lang. Tutunog na ng parang tumutukod yung bakal. So ayan, okay na. Okay, next task natin na ba? Okay. So ayan, ito na yung wire ng ating sensor ng watt meter. Yan. Kakabit natin ngayon. Siya. So, papalusutin na lang natin siya sa dito. Pwede na rito to. Okay. So, tayo ay puputol na muna. Ito, kaya ako naglagay din ng watt meter dito para kahit sa gabi o hindi na gumagana itong ating inverter, ay namomonitor ko pa din kung ilang watts talaga ang nagagamit namin during patay itong inverter. Tapos sa araw, habang gumagana itong ating inverter, may comparison ako. Kasi meron din lumalabas na wattage uses dito sa ating inverter. May ko-compare ko sila kung talaga bang humahabol yung power na binibigay ni panel sa ginagamit naming kuryente o power sa loob ng bahay. Yun. Ayos. Mahaba pa pala, pero okay lang yan. Di bale. Okay. Next week, baka lumuwas ako ng Manila at may gagawin ako doon na maglilinya ako ng 3 aircon sa pinsang ko at isasama ko si Allen sa Manila. Siguro mga lang kami doon, mga 2 or 3 days. After nun papasyal ko si Allen sa Divisoria, basta kung saan lang kami mapadpad doon sa Manila, doon sa Raon, yan, sa mga bilya ng motor, parts ng motor doon sa may Caloocan, sa may malapit sa 5th Avenue, doon ang mararaming parts ng mga motor.
itatry natin kung yung oras namin ay may sosobra pa o kung kayang ikutin yung Quiapo, Divisoria. Yan. Si Allen nga pala ay ano to, kapatid ni Rambo, bunso sa mga lalaki. Yan si Rambo. Ay si Rambo, sorry. Si Allen. Yan. Tapos si Rambo kasi pangalawa sa panganay, yan si Rambo. Yun. Kaya maganda to at may papasyal natin si Allen sa Manila. At ang sabi ko kay Allen, hindi to hindi to yung yung ibig ko sabihin yung tulong, hindi to tulong, kumbaga trabaho to, Allen, trabaho. May araw ka dito, may araw siya. Ibig sabihin may bayad yung araw niya kung ilang kaming araw magiging-stay doon. Pinakiusap ko na rin sa pinsan ko na doon kami matutulog sa bahay nila. Yung para kako meron kang budget kung sakaling may magustuhan kang bilhin sa Divisoria, sa Quiapo o yung mga parts ng motor, di ba? Para meron siyang mabubunot. Talagang sweldo, trabaho siya. Trabaho talaga doon ang gagawin namin. Kung matatandaan nyo yung mga vlog ko nung nasa Singapore ako, siya yung pinsan ko na lalagyan namin ng aircon. Kumbaga, ako naman sa akin tulong ko na rin sa kanila yon, at hindi naman ako yung gano'n na konting kibot may bayad. Hindi maganda kasi kamag-anak mo rin lang naman simpleng trabaho lang naman yung gagawin namin ni Allen doon. Hindi naman mahirap na talagang pagod na pagod. Simple lang, linya lang ng kuryente. Ito, lalagyan natin ng shrinkable tube yung ating wire kasi nag-joint yung dalawang wire na maliit para tumibay din yung wire ba. Tumigas yung wire at lagyan natin ng shrinkable tube yan. Yung iniinit ba na hose at kusa siyang magsishrink pag uminit na. Nakagrip yung pinaka wire. Oh! Pasok mo na po rin dito. Tara. Diretso mo na dito. Pasok nga lang, Puroy. Thank you din, Puroy. Nako, baka gagamitin mo pa. Dumating na yung ibang mong gamit. Ibang mong gamit dumating na. Tapos na order nyo? Ang daldal ni Romel kanina. Pucha, no? Hindi ko na malayan yung oras. Maglilinya kasi kami ni Allen doon sa pinsan ko ng aircon. Maglalaki. 3 aircon. Sabi ko, extra income mo na rin yun. Sabi ko, tignan mo. Allen, kesa wala kang nakadyang gaano. Sama na kita. Sabi ko sa kanya. Oo daw. Okay, goods na tayo dito. Mamaya naman doon tayo sa loob pagka patay na tong ating inverter at wala ng araw. Ha? Oo, yan yung solar natin. Oo, andito pala si Puroy, Oo. Ayan si Puroy. Hinatid yung welding machine, natid niya. Yan, okay na. Kasara na. Itatap ko na lang yung kanyang kasi kaya meron ganito, Puroy, may number na ganyan. Para malaman ko yung mga konsumo ko, yung mga ginagamit na appliances, kung magkano. Malalaman mo dyan. Kape, Puroy. Tapos lang. Ha? Nakidlip ka na yan. Okay, eto naikabit ko na siya. Yung kaninang wire na kulay blue mahabang tinuturo, hawak ko kanina doon sa may ating inverter.
ito yung dulo niya. Ito. Yung blue na yan. Yan. Ito yung sensor ng watt meter natin, yung bagong kabit nating gadget doon. Tapos ito naman yung sa may current limiter naman ito ng inverter. Ito yung nagko-control ng power para hindi makalabas sa Pelco distributor yung kuryenteng tinatap sobra-sobra natin. Kasi pag lumabas ang kuryenteng sobra-sobrang hinaharvest natin sa araw at pumunta sa kontador, nako, masisingil tayo ni Pelco. Kaya kailangan ito may limiter. Yan. Ito na yan. Oh, mapapansin nyo. Hindi ko pa na-finalize kasi ito. Ipipix ko pa yung ating mga wires dyan. Ito yung neutral. Ito. Ayan. Yung kulay dilaw niya. Nagsama-sama dun yan dyan. Ito. Pasensya na kayo. Wala akong wire na ibang kasi magamit. Ito lang. So, ayan. Ito yung neutral. Dumiretso dun. Tapos, ito yung line. Dito ko ngayon pinasok yung ating singsing na sensor ng ating watt meter. Kung mapapansin nyo, no, bago dumating na mga branches, nakashoot na itong singsing. Diba? Kashoot na siya, oh. Papunta doon sa mga branches itong dilaw na to. Para lahat ng kinukonsumo ng bawat breaker na to ay nababasa ng ating sensor. Yan ay papunta dun sa watt meter natin, yung wire na yan. Yan yun. Sipin nyo, 6 yan dumaan dito bago nagpunta dito sa main. Kaya basang-basa niya lahat ng watts ng bawat breaker na nakukonsume niya. Kasi bago siya makalabas doon papunta dito sa main, dumaan muna siya rito sa ating sensor. So ayan siya, ganyan lang siya. Okay, punta tayo sa likod, check natin yung ating nilagay na watt meter kung ilang watts ngayon ang consumption ng bahay. Okay, punta tayo dito sa likod. Madilim na. Pinatay ko yung breaker ng ating dito yung natin ilaw. Ayan. Lumiwanag na. So patay yung mga breaker kasi nga tinap natin yung ating sensor doon sa ating circuit breaker. So ayan. Okay, sindihan natin ang solar. Wala na rin yan. Ang solar natin wala na kasi wala na. Madilim na. Okay. Sindihan natin yung AC power natin dito ng yan. Malalaman natin kung ilang watts ang kinukonsumo ng bahay ngayon. Ayan siya. Meron tayong 220, 18. Yan, mga nag-average sa ganyan ang ating watts. 218 watts ang ating yan siya. Okay. Tapos meron tayong current na 1.2. Yan. Okay, power factor. Bago-bago pa. Tingnan natin kung pag pinatay natin itong ilaw dito ay mababa siya ng kaunti. Bumaba nga, mga ilang watts lang. Tumaas pa. Hindi, ayan. Ayan, bumababa siya. Tama, mga 3 watts lang to. 3 watts lang ba ito? 4 watts lang. Okay, sindihan natin nila. Tingnan natin kung tataas yan. 216 na yan. Ayan. Naging so baka nasa 5 watts lang itong ilaw na ito. Ilaw. Shade. So, ayan siya. Okay. May ilaw pa yung solar natin. Wala nang wala nang liwanag. Ayan siya. Okay. Close na natin to.
Okay, time check ay 6:35. So kumukonsumo kami ngayon ng 237 watts. Ayan, gabi na, madilim. Ayan. Kalimitan dyan ventilador tsaka ilaw. Ayan siya. General yan buong bahay na yan. 237 watts. Ayan. So, okay. Ngayon at itong ating solar ay wala na, patay na. Wala na tayong araw, kaya pahinga na siya ngayon. Totally patay, shutdown. Okay. Madilim na.